Ito po kasi, halimbawa po, yung paggamit niyo po sa loob ng isang araw, 8 hours a day, yung maintenance po ng aircon niyo, ang pinaka-rule of thumb po niya na tinatawag, 5 to 6 months dapat papa-general cleaning niyo. Sorry, it's DJ. Why did I choose inverter air conditioner? Dito sa pinagawa kong bagong bahay, pinag-isipan ko talaga kung anong aircon ang aking gagamitin. Since nowadays people are using inverter air conditioner. So sabi ko, why not, para makatipid sa konsumo ng kuryente. Pag na-reach mo na yung desired temperature level, na-regulate na daw yung speed ng compressor motor. So ang tendency nun, mas mababa ang konsumo ng kuryente. Unlike sa non-inverter aircon, compressor motor is continuously running at full speed, so yun, kaya nga ganon, mas mataas ang konsumo ng kuryente. Why Daikin? Daikin is a Japan brand and world's #1 air conditioning company. So alam naman natin pag Japan made, talagang matibay siya, at maasahan. And mostly my neighbors are using Daikin split type inverter aircon. So based on their experience, mas tipid daw talaga sa konsumo ng kuryente. Sa kabilang bahay ko kasi, gamit ko is Sharp window type, non-inverter aircon. So okay naman siya, kaya lang pag ginamit ko siya ng the longer hours, mataas din talaga ang bill ng kuryente. So yun, ganun lang. Pag medyo gamitin mo lang siya ng mas ng ilang oras, mababa din ang bill. So ganun lang. One more thing, ang authorized dealer ng Daikin ay kapitbahay namin mismo. So presyong kapitbahay, nakuha lang namin siya ng 29,000 1 horsepower D-Smart series, with free installation. Kasi nanganbas kami sa mall and other supplier, meron siyang charge na 8,000 is installation ng aircon. Doon sa gustong mag-avail ng service ng aking supplier, installer ng Daikin, nasa comment section lang guys ang kanilang contact number, and they service within Metro Manila, South and North Luzon area. Okay. This time, ipapakita ko sa inyo kung paano i-install ang indoor, outdoor unit, plus important tips from installer and dealer ng Daikin split type inverter aircon. Okay, so keep on watching. 1, 2, okay, ayan. Parang bago, Parang bago. Bago. Yung dati kasi yung design ni Daikin po, na mga 1 horsepower, medyo malaki ng konti dito. Pero, ayun, pinago nila yung design. Mas pinaliit nila. Yan ang... Kasi, ano po ito kasi sa ibang mga kondo, may mga existing sila, mga litong area. So, kaya si Daikin, pinago yung design, pinaliit. At least, hindi ano po siya. Space saver siya. Space saving talaga siya. Yung 1 horsepower po kasi, ang kaya niyang palamigin na area, 12 to
15 square meter. So, itong kwarto ko, Ito okay po, na yan. pasok na pasok po ito. Napasok yan, mga 8.8, pasok na po at emergency 8.8. Kaso nga lang, advantage mo sa 1 HP, siyempre, yung kwarto, 0.8 lang, pasok na. Kahit ka ng 1 horsepower, mas madali niyang papalamigin yung area mo, mas makakapagpahinga agad yung compressor. Kapag na-meet niya na yung gusto mong temperature. Sabi niya, mas okay daw, 24/7. Oo, sabi nga. Tapos, sinubukan yung sa buwan, ang taas ng bill ang taas ng bill. Siguro nasa gamit na siguro. Nasa gamit. Saka ano po rin. kasi, syempre, depende po sa lugar, sa gumagamit. Kunwari, ito pong kwarto, matalas pa kayong bukas-sara. Tapos direct sunlight pa yung area mo. Tapos, ilan pa kayo sa bahay, ilan yung gumagamit ng kwarto. Ano ba yung ginagawa doon sa kwarto na yun? Kunwari, exercise kayo. May tinatawag po kasi na heat load eh. Yung heat load na yun, yun po yung ina-absorb ng aircon. Oo. Yun po yun. Diba, tayo pong tao, galaw tayo ng galaw doon. Siyempre, umiinit yung katawan, a-absorb na aircon. Tapos Yun po yung heat load, bukas sara yung pintuan. Ang ano po nun, sinasabi kasi nila, pag bukas sara, lalabas yung lamig. Oo. Mali yun. Papasok ang init. Kasi i-absorb ng ano eh. Kumbaga, kung sa medyo malalim po kasi natin ang yelo sa init, yung init absorb ng yelo. Kaya natutunaw yung yelo. Ganun din po yung pagbukas. Pinuksan mo once yung pintuan mo, papasok yung init. Yung DTI, ano po namin, DTI certification po namin, national, kaya nakapasok po sa ibang lugar. Yung wire drive nakasabi. Metro Manila, sa Opo, Metro Manila po, North, South. Okay. May mga project din po kami sa Baguio. Kahit saan pala, no? Opo, sa Laguna, Batangas. Sa loob ng isang araw, 8 hours a day. Yung maintenance po ng aircon nyo, ang pinaka-rule of thumb po niya na tinatawag. 5 to 6 months dapat papa-general cleaning nyo. Yung builder po, bright ng kalma. Yung builder po, siguro, every 2 weeks or 1 week. Yan ang filter yan. Ganun lang po magtanggal. Okay, testing. Ayan, okay. Isarado mo. Tapos sa unang start, sir, yung remote po, ito. Yung pinaka-on niya po, yung turn-on niya, itong full. Kulay blue? Apo, ano po. Ayun, kulay. Bali po, ito po yung factory settings niya, 25, tas automatic. Automatic yan. Tapos po, ang tamang settings talaga na sinasabi. Ang ideal, 22 degrees to 26. Ideal po yan. Pero yun nga po, depende pa rin po sa gumagamit kung saan po kaya komportable. Yan, nakalagay lang. Meron pa po isang option kung gusto nyo, kung hindi naman kayo ganun lamigin, set nyo ng Econo. Sa Econo po, i-operate nyo lang po yung aircon nyo ng 80%.
Hindi na siya tataas. Hindi 100%. At the same time, makakatipid po kayo sa kuryente.